magandang gabi sa ating Hi, lahat. good evening. Sandali. Hindi hindi Teka lang, nag-connect. ayusin ko lang yung kurtina ko sa likod. Sige lang, Paps. Alright. Ayan. Sabi ko nakikita ako sa monitor. Good evening po. And again, no, sa lahat ng mga kababayan natin overseas, particularly na nandito sa Middle East, magandang gabi po. Hopefully, safe kayo. And good evening, Papi. How are you na? Ayos lang. Magandang gabi sa ating lahat. Nagano Yes, ko na, ayun. tawag nito, teka, usog nating content, nakikita yung sinampay ko eh. Okay lang yan. Ang gusto lang mangyari nun ni PRRD was, ilimit lang yan, no? Ilimit lang, just enough, para masabi na pinagbigyan natin yung Amerika. Natin dito kay Bongbong Marcos, parang ang gusto niya mangyari buong bansa, lagyan niya ng lagyan niya ng EDCA sites yung buong bansa. Parami na parami. Gusto niyang dagdagan ng dagdagan. And for free, ha? Yun ang nakakatakot doon. Libre. Libre stay. Pinadami niya, pinalawak niya, feeling niya pagkakapaligid siguro sa kanya. Kasi nga, is very New York. So, feeling yata niya, baka pagkakapaligid sa kanya yung mga like what happened to his father, he is safe. Eto, Papi, kasi ang problema ko doon sa sinabi mo regarding the EDCA sites. Number one, katulad nung una nating sinabi before, the Americans are never true to their words. Katulad ng nakikita ng mga tao ngayon. They are never true to their words. Number one, ano sabi ni Bongbong? Na nilagay nila yung EDCA sites for humanitarian purposes. Pagka may calamities na gawa na sinasabi niya paulit-ulit na mga climate change bullshit. They were never seen in any of calamitous event rather sa Pilipinas. They were never seen. They were never there. Diba? And they don't Filipinos for anything. Kahit doon sa sinabi mo kanina, doon sa Gulf of Aden, Papi, galing ako sa maritime industry, okay? Nung time na nangyayari yon, ginawa nila yung Captain Phillips na yan. Sila lang ang bida doon, pero napakadami Pilipino na involved doon sa na yon. Sa istorya na yon, napakadaming seafarers na Pilipino na involved doon sa na maayos yung rescue na yon. Nangiilang pirasong kano. Pero sinong bida? Sila lang. Binanggit ba yung mga Pilipino? Zero. Masaklap doon, ang ibinida pa the Americans have never really given us any of anything that they have promised us. Any. Kahit anong advantage. None. Zero. And yet, pinopromote ng media, I don't know kung saan galing yun, pero sabi ko nga neo-colonialized pa rin tayo eh. The mentality of Filipinos that everything American, everything, 50 stars and stripes. Hindi bayad. Ito ang problema kasi dyan eh. Lahat yan bayad, yung media bayad. Di ba nakikita Sabi yung mga regular na Pilipino sinasabi ko. They kasi nga dahil sa dami ng movies, dahil sa dami ng mga products na binibida nila, every single Filipino wants a freaking Nike or Adidas. Everybody wants to, all those things. And people, Filipinos are obsessed with NBA. And kahit Kaya nga, leadership is important. Kaya nga si PRRD nun, siya nag-decide, sabi niya, okay, we cannot, ito tatandaan niyo mga kabayan, we cannot completely say no to the United States. Ulitin ko hindi natin kaya mag-say no completely to the United States. But, alam mo yon, so kailangan pagbigyan din natin yung mga yan, no? Kasi totoo naman, the United States is a powerful enemy. Pero magkaiba yung ginawa ni PRRD sa ginawa ni Bongbong Marcos. Kay PRRD, ang ginawa niya, minimum lang ang binigay niya sa Amerika. Minimum lang.
Si Bongbong Marcos, essentially parang tinatanong niya sa Amerika eh. O anong kailangan nyo? Sige, bibigyan namin. Gusto mo pa to? To, ito pa, ito pa, ito pa. Lahat yan bibigay namin sa inyo. Ganun yun yung difference. Without understanding the implications of it all. Ang implication is, pag yan binigay mo kaliwat kanan to the United States, magkakaroon tayo ng problema sa China. Kasi siyempre, ang iisipin ngayon ng China dyan, sites na yan, gagamitin yan ng Amerika Correct. laban sa China. Gagamitin nila yan laban sa Taiwan. No? Sa Taiwan. Gagamitin nila yan so forth. So nagkakaroon ng problema doon. So in short, tayo, nadadamay tayo sa isang bagay na hindi natin gusto. Kasi At di natin gulo kailangan, yan eh. oo. Gulo, Mm-mm. gulo yun between the US and China. Ang nangyayari, pinapasok tayo ng Amerika para masali sa gulo na hindi naman natin. Kaya nga makikita nyo, di ba? Para yan maging acceptable to the Filipino people, lagi nilang binobomba yung media natin ng yung mga Chinese sa West Philippines, ganito, ginagawa, ganito, ganyan. Gina-justify Ang nila. laking katarantaduan eh. Yeah, ang laking katarantaduan kasi kita mo yung ABS-CBN ba o Rappler o sino ba yung mga yun. Diba? Sumakay sila sa isang barko, no? Pagkatapos, hinahabol daw sila ng China. Paano hindi sila hahabulin ng China? Alam mo yun? Correct. Diba? Inilapitan nila kasi gusto nilang kunan eh. Diba? Di hinahabol silang. Okay, explain natin bakit nila ginawa yun. To actually have, optics ng propaganda. There's nothing That's there. correct. There's absolutely zero there. Yun yung gusto ko Gumawa lang sabihin. sila ng eksena para makarating lang sa utak ng mga Pilipino at maibaon sa bumbuno ng mga Pilipino na masama ang China kasi yun ang propaganda ng Amerika. Yeah, yun nga ang propaganda. Tapos, papalabasin nila na kailangan pa daw tayo magpaalam sa China para magkaroon ng Which is not resupply true, yeah. doon Correct, sa correct. ganun. Pero hindi nila sinabi, binuko sila ngayon ng China, no? Binuko sila ng China na nagkaroon ng agreement between the Philippines and China na ino-notify natin ang isa't isa pagka magkakaroon ng resupply para maiwasan yung mga gulatan, alam mo yun, at baka magkagulo pagka nagkagulatan. Kaya nga kawawa yung Westmin Command, Westcom ba o kung ano bang command yun. Kasi, pinaalam niya na yung agreement na yun. Nagpaalam na siya sa Department of Defense, nagpaalam na siya sa higher ups. Kaso, nung lumabas yun sa media, Malacanang, wala kaming alam dyan, ganun-ganun. Siya yung ginawang sangkalan. Samantalang wala namang gagong general na siya sa sarili niyang pagkukusa ay makikipag-usap sa China. Military discipline. Siyempre, hindi ka na permiso doon sa nasa ibabaw sa chain of command. Correct. In short, minamanipulate nila para kunwari magkaroon ng gatong yung sitwasyon. Kaya nga galit na galit ang China. Kasi iniisip ng China dyan kayo sa amin. Tapos pagka nakipag-usap kayo sa amin, nakipag-usap kami sa inyo, maayos yung usapan. Tapos biglang lalabas kayo sa media. Tatarantaduhin nyo kami. Kaya nga galit na galit sila kaya. Yeah, eto pa papi, dapat tayo didihan to ng normal na Pilipino. Alam niyo ba sa lahat ng ginagawa nitong bangag admin na to sa China, hindi nila tayo sinasanction. Samantalang si Amerika, na sinervice na lahat-lahat, kulang na nagtsupain talaga sa kaduluduluhang kalingkingan. Ni Bongbong, itong Amerika, kung sino man na pwede tsupain doon ng kalingkingan. Alam nyo, nilagyan pa rin tayo ng ilang percent ng tariff. Ilan nga ulit yun, di ba? 19%. Puta!
Daig, parang sanction na rin yan, mga kababayan. Kasi kawawa yung mga negosyante. Ginawa mo na lahat, binigay mo na lahat. Anong ginawa ng isinalba ba siya? Isinalba ba ang Pilipinas sa dami ng pinayagan natin? Ayan, right now, we are probably facing death because of the EDCA sites presence lang. Presence lang, ha? Wala pa silang gagawin, presence lang. Kasi nang-i-intimidate sila. Kunwari, halimbawa, papalabasin nila, blah, media natin, nakabalandra na dito, nasa Cagayan de Oro na yung barko, blah, blah, blah. Those are optics. Pag may pumatol doon, yari tayo. Pero with all that thing, na pinagbigyan natin lahat ang gusto ng kano at in-invite pa ni Bongbong doon sa loob ng Pilipinas, lahat. Ano pala natin? Tariffs. Tariffs. Mahigpit na immigration, immigration documentation. Wala namang makapunta sa makapunta ng Amerika, di ba, sa mga tao dyan, nagpipetisyon. Alam nyo na yun, there is absolutely zero value with our relationship to America. Hindi kasi nga, ito na nga ang bottom line dito eh. Dito nga nabubuisit ang China sa atin. At dito naman enjoy ang Amerika kay Bongbong Marcos. Kasi ang nangyayari, hindi talaga national interest yung dala-dala nila. Kung hindi, gusto nilang pagsamantalahan yung sitwasyon para sa mga personal na kapakinabangan. So for example, ang gusto lang ng China dito, paulit-ulit naman yung sinasabi ng China eh. Diba? Maski sa panahon pa ni GMA, sinasabi ng China, magkaroon tayo ng bilateral talks. Mag-usap tayo. China, Pilipinas, mag-usap tayo, pag-usapan natin kung paano natin naayusin yung sitwasyon dito na win-win, no? Correct. Okay para sa China, okay para sa Pilipinas. Yan ang parating invitation nila. Kaya nga si GMA no, ilang beses niya pabalik-balik din sa China nakikipagdiskusyon. Naghahanap sila ngayon nung ano ba po pwede nating pagkasunduan na pabor sa both parties. That is true. Kaya lang ang problema, nung pumasok si Noynoy Aquino at ngayon si Bongbong Marcos, sinasalsal nila yung China. Sinasalsal nila, ibig sabihin, ginagamit nila ngayon yung China para makahingi sila ng mas malaki sa Amerika. No? So nangyayari, kumbaga parang dito pa, lalo pa sa kaso ni Bongbong Marcos, katulad nga na sinasabi ng mga kababayan natin, ang pinagsususpetsahan pa is personal na gain pa ang habol nila. Yung mga frozen assets at yung mga ganun-ganon. So, ibig sabihin, kaya nga nagsabi na yun ilang beses na nagsasabi yung China na hindi naman daw talaga national interest ang habol kasi gusto makipag-usap ng China, gusto niya. Kaya nga kita nyo, maski yung resupply doon sa may Sierra Madre, sabi ng China, i-coordinate lang natin. Sabihan nyo kami kailan kayo pupunta para walang gulo. Hindi kami magugulat na bigla kayong lilitaw doon, hindi tayo magkaroon ng mga incidents. Encuentro, diba? correct. Pero anong gusto nilang gawin? Ang gusto nilang gawin, no, lalo-lalo na ng media, ABS-CBN, Rappler, kung sino man dyan, no? Ang gusto nilang gawin, unannounced, no? Hindi nila sasabihan ng China, puta bigla silang lilitaw doon. Di December, mga yun, di ba? Di nagulat yung mga yun, tapos siyempre, i-a-assume nila na threat kayo, di ba? Tapos biglang pagka nagkadulatan na ganyan at nagkaroon ng insidente, na ngayong camera at ganyan-ganyan, bibidyohan nila pagkatapos nila. Tapos, di siyempre, alam na ng China na gano'n ang estilo, no? Sasalsalin yung video, i-confiscate yung mga China. Yung mga cellphone namin, yung mga camera namin, kinukuha pa. Salsal nyo kasi yung kwento kapag di ba? Yun yung nagiging problema. Yun yung nagiging problema.
Now, of course, okay, so sasabihin naman nila dyan, sabihin naman nila, paulit-ulit nila sinasabi yan, ba't tayo makikipag-usap sa China? Lagi tayong lugi doon sa diskusyon. Tanong ko sa inyo, bakit tayo ba hindi tayo lugi sa diskusyon sa Amerika? Kasi ganito yan pag mas malaking bansa ang kalaban, ang kausap mo, lagi kang lugi. Ganun yun pag nagninegosasyon, ang malaking kumpanya at ang maliit na kumpanya, laging lugi yung maliit na kumpanya. Kasi paano mong papantayin yun? Hindi kayo parehas ng laki. Alam mo Correct. yun? Kaya And nga, diba, that, ang joke, Papi, that also justifies what I said earlier. Kaya hindi tayo papatulan ng China, mga kababayan. Ang lit-lit natin. If they're going to go against something, it should be as big as them. At the very least, on that end, China actually has, class in a way. Bakit Pilipinas ang dudurugin namin? Lit-lit kaya niyan. Pinagandaan namin China Bakit yung... Hindi, malaki o maliit na bansa, ayaw ng China talaga na makipag-away. Alam mo, totoo Hindi, talaga pero hindi ko ang sabihin China. nga, if someone attacks them, hindi ko sinasabing sila magsisimula. Unlike America, it doesn't matter ngayon. Gusto niyang tirahin, di ba? Nakalagay doon sa schedule niya. Cuba siya dyan. Di ba? Or, I don't know kung sino pa kasunod. Kasi mukhang Azerbaijan, titirahin din niya. Or igisingin, gagawa niya siya ng gulo doon. Ang China kasi has always been consistent. Ang gusto ng China, let's negotiate. Negotiate. Oo. Kasi, Diplomatic ties lagi. Kasi, pera. Improvement, pera. Yan lahat. Yan. Oh, pera. Kasi ang number one, totoo naman talaga to. Totoo naman talaga to. Ang number one, or you might even say, ang only concern ng China ay kwarta. Ngayon, okay. Ngayon, sabihin nga, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, sasabihin naman ng mga gago, lugi naman tayo sa China paano tayong papantay sa China? Paano tayong papantay sa China? Hindi tayo parehas. Alam mo yon? So parang ganito kasi yan, di ba? Maski sa negosyo naman maski doon sa negosyo, siyempre, pag malaki yung kumpanya na isa at yung iba ay maliliit na kumpanya, mas malaki parati ang share ng malaking kumpanya kaysa doon sa mga maliliit. Okay, now sasabihin nila, malaki din ang share natin kasi atin yung dagat, atin yung lupa, etc. Yun nga ang problema. No? Ito, hindi kayo siyempre matutuwa. At ako, hindi din ako natutuwa dito. Pero ito kasi ang problema sa international relations. Sa international relations, ang tinatawag nila ay might makes right. Teka, susulat yan. Might makes right. Yeah. Walang matagal na diskarte ng ng Amerika yan. Walang alam mo yung walang patas international relations. Bakit walang patas? Kasi walang referee. Walang referee sa international relations. Ang negosasyon is between countries. Walang pumapagitna. No? So, syempre, pagka ganyan talaga, laging lugi yung maliit na bansa doon sa malaking bansa. Kaya nga ang number one priority dapat talaga ng Pilipinas ay tayo ay maging isang malaking bansa. Hindi ko sinabing palakihin natin yung teritoryo natin. Kung hindi, tignan nyo halimbawa Japan. In terms of land area, maliit lang Japan. Hindi ko sure, mas malaki yata ang Pilipinas kaysa sa Japan. Kung di ako nagkakamali. Basta kung hindi man, medyo nagkakaparehas lang ng size ang Japan at ang Pilipinas. Alam ko mas malaki ang Pilipinas. But mas malaki. Yeah, I think mas malaki. Pero ang laki ng Japan precisely because napakalaki ng ekonomiya niya. So ngayon, ang Japan ngayon, pag nakipag-negotiate siya, no, kahit sa mga bansa na mas malalaki ang land area and so on and so forth, lagi ang upper hand ay nasa Japan because siya yung mas malaking bansa dahil siya yung mas maraming pera. That's why ang priority dapat ng Pilipinas, tayo dapat
ay umunlad na umunlad na umunlad na umunlad because pag tayo ay naging isang maunlad na bansa, sinasabi ko sa inyo mga kababayan, nag-iiba ang negosasyon natin with other countries. Alam mo yon? Nag-iiba ang negosasyon kapag ka ikaw ay isang malaking bansa. No? So, yan ang ano eh, yan ang tinatawag nilang law of the jungle eh. Law of the jungle niya, wala tayong magagawa diyan, no? Kasi sino ang papagitna para sa atin dito, 'di ba? Walang papagitna. So, And this is the problem, yun Papi. China, if we are friendly with them, if we are going to improve actually our relationship with them, like Tatay Digong did, we can actually benefit a lot. Pwede tayong umangat ng malala kasi we have natural resources that they can also help us, help us with. May pwedeng ano yan partnership diyan. And kailangan nila yung ating nickel ore, marami tayo yan. And we have things to bargain. That the problem is the leaders, except for Tatay Digong, keep on, and of course, Gloria, alam na natin yon. Kaya nga nila masyado binigyan ng, di ba, ng ingay yung NBECT, NBNZTE na mga deals ko no. Di ba, lahat yung sinilip nila yun para siraan na si Gloria. Kasi nga, it goes against the interests of the American. Di ba? Yun ang issue nila sa kanya siniraan nila si Gloria Arroyo doon sa NBNZTE niya na project together with China dahil nga ang nagsusumbong buhay pa na si di ba? Buhay pa na si Ramos. Siniraan niya si GMA sa Amerika. Kaya ang inupo ng Amerika ay ng Amerika nga is si Noynoy. Yan ang nangyari sa Pilipinas, mga kababayan, if you are not aware. Tsaka ang problema kasi natin dito, at ito hindi na to kasalanan ng China o ng kung sino mang bansa. Ang problema natin, mga magnanakaw yung mga leaders natin. Correct. Sabihin, halimbawa, pagka nakipag-negosasyon sa China or sa Japan or sa Korea or sa Australia, kung sino. Ang diskarte ng mga leaders natin, gusto naman ibulsa yung pera, 'di ba? Gusto nila ibulsa yung pera, hindi kagaya limba ng Vietnam. Ang ginagawa ng Vietnam, kung ano man transaksyon nila sa ibang bansa, binabalik nila dun sa bansa. Kaya kita nyo, mas nauna na sa atin, nauna na tayo ng, mas malaki na ang Vietnam kaysa sa atin. Milya na tayo. Kasi sana kung tayo, lahat ng mga negosasyon natin sa China, negosasyon natin sa Japan, negosasyon natin sa Korea, negosasyon natin sa Germany, negosasyon natin sa mga kung ano-ano pambansa, kung lahat yan, binubuhos lang natin sa ating bansa, kagaya ng ginawa ni PRRD, bibilis din sana yung pag-unlad ng ating bansa at hindi na tayo ngayon itutulak-tulak nung mga ibang bansa. Kaso ang problema, ninanakaw ng mga. That's why yung Pilipinas nananatiling maliit. At siyempre, dahil maliit tayo, pagdating ngayon ng negosasyon, lagi tayong kawawa. Lagi tayong kawawa sa negosasyon. Kasi tignan nyo, Singapore. Na bansa niya Singapore na mas malaki pa Davao City kaysa sa Singapore eh. Correct. Parang tatlong Singapore ang Davao City. Alam mo yun? Pag malaki pa Metro Manila. Singapore, malaki pa Metro Manila kaysa sa Singapore para sa mga gusto Singapore sa Metro Manila halos magkasinlaki, no? Pero pag negosasyon ang Singapore sa ibang bansa, lahat sila nakikinig. Alam mo yun? Lahat sila kasi laking bansa ng Singapore, no? Lalo-lalo na Indonesia.
sila sa Indonesia. Kasi Hindi, pero Indonesia, kasi, napakalaking Pati, bansa na. maganda yung ginawa mo, sinabi mo about Singapore because there's one. Ang pinakamalaki at nabentahe ng Singapore is when they promised the world that Singapore is going to be the safest city in Asia, the safest country in Asia. They did it. They did it. Yeah. Yun ang yun nila. Kahit sa totoo lang, unfriendly ng climate doon, ng weathers doon, laging mainit, nasa equator yun eh. Pero, people don't care about that kasi nga, sa kanila, safety, security, and that's what they have. There's none like that in the Philippines until Tatay Digong happened. More than that, more than that, kasi ito yung pinagdidiskusyon natin, ang Singapore, walang kinakampihan bukod sa Singapore. Alam mo yun? Exactly. So, hindi siya na pro-America kami o pro-China kami o ano. That's why gustong-gusto din ng China, halimbawa. China heavily invested din sa Singapore eh. Kasi gusto din That's nila true. yung gusto ng China kasi na pagka sila nakipagnegosasyon, yung negosyo lang, ng kung ano-ano pang katarantaduhan. Ang problema Not only natin that, kay kasi Bongbong Marcos, when Lee Kuan Yew started, the new Singapore, and they saw it was good, kinontinue ng mga sumunod. Iba pa din yun, yun ang totoong continuity. They liked what they saw, they liked what their lifestyle is, they like how everything was being developed. So ang ginawa ng mga sumunod na leaders, let's continue this. Pilipinas na to, ito yung pinakamalaking difference. Kitang-kita mo talaga from a very good Rodrigo Duterte presidency papunta dito kay Bangag. Oh my God, it's not even, it's not even. Ito ang problema. Ito ang pinakamabigat na problema. Hindi pa yung hindi tinuloy ni Bangag yung Sinira niya pa. Yung ginawa ni PRRD. Hindi pa yun. Yaan mo na yun eh. Nangako siya. Sabi niya, continuity daw. Ipagpapatuloy niya daw. In short, binudol tayo. Kasi nangako. I gotta be real, I gotta be real, Papi. Sandali Sinabi lang niya word na continuity. Hindi naman niya sinabi na tutuloy niya yung mga ginawa ni tatay. Wala siya sinabi na ganun. We read it like that. Yeah, pero kahit na, yun ang point ko eh. Ang problem natin sa ating bansa, bukod sa mga magnanakaw ang mga leader natin, puro budol. Puro budol ang ang mga leaders dito. Kaya alam mo, hindi lang natutuwa yung ilan sa akin. Alam niyo to kung kayo nakikinig sa amin dito at saka ako nababasa niyo yung sinusulit ko. Taon na kami dito ni Maricar, nilalabanan namin ang budol. Kaya nga kami galit sa double agent eh. Binubudol nila ang tao. Alam mo yon, budol. Hanggang ngayon, may bago na namang budol. 6 na tao, nakikita ko dyan, bubudulin tayo. 6 na tao. Pinopromote ng pareho-parehong tao, yung mga sila din na nagpo-promote doon sa 6 na tao na naman. So it's going to be away na naman nila tayo pag sinabi natin yung mga pangalan or kinontro natin itong mga to, and then makikita na naman ng mga tao, ay tama pala kayo. All the shit. But alam mo ang nangyayari, aawayin tayo, tapos bandang uli, ay oo, tama pala kayo, sige, okay na. Aawayin pa rin ulit. Alam mo, wala ko pakialam doon sa aawayin nila tayo ulit, pero hindi nila inaaway, yun ang bubudol sa kanilang maya't maya. Tayo inaaway na nagsasabi na totoo. Tanong-tanong nga naman, sino yung bubudulin kami? Sino yung 6 na yon? Sino yung bubudol sa amin? Blah, blah, blah. Alam na nila ngayon kung sino yung mga yon. But do they fight them? Do they, do they withdraw their support for this? Kasing pareho, mas malala pa nga kay Bangag na magmambubudol kasi pati si Inday, pinalilibutan nila ng mga laso nila, mga
Pinagkakaperaan nila si Tatay Digong. Ano ang kailangan ni Tatay Digong na pera habang nung nag 1 year siya doon? Ano? Para saan yung... At nanghingi ba si Kasi- Inday sa inyo ng pera? Sinabihan ba kayo ni Inday na mag-ano kayo? Manguha kayo ng galing sa mga OFWs, mga hayop kayo lahat. Puro kayo pera, pinagkakaperahan niyo si Tatay from the very, very beginning. Ano ang reason ninyo para humingi ng pounds? I don't know, I don't care, euro, pounds, whatever, para saan yun nung nag 1 year si Tatay doon sa detention? Why the did you ask for that Ang hindi ko nga fucking maintindihan, donation? yan ang isa kong hindi maintindihan eh. Why commemorating yung ano na yan, yung anniversary na yan? Yung araw na yun, yeah, that's true. sabihin? Isa pa yun. Siya pagkakaperahan nyo yung kidnapping day kay Tatay. Puro kayo mga walang Hindi, dangal. Ito ang point ko eh. Pagka tinatawag mong anibersaryo, nag-i-expect ka na yan ay tatagal pa. Kasi di ba, Correct. first anniversary. Correct. Kung nag-first anniversary ka, gusto mo magkaroon pa ng second anniversary, kaya ako papansinin yung mga kababayan, lumipas yung araw na yan. Eh, syempre, alam ko yan, nandun yan sa mga memories ko at ganun-ganun. Ano na first anniversary, ganun-ganun, kasi tatandaan nyo, no? Kaya nagbibilang ng monthsary, anniversary, at kung ano-ano pa, kasi binibilang mo yan, na yan, Kung gaano taon-taon, buwan-buwan, ay Hoping it would mangyayari. Hoping it would last, Diba? one of the things. Kasi sa kasal,